Si Scottie Thompson at Calvin Optana ipinaliwanag ang halaga ng maagang nawala sa PBA bago tuluyang sumalang sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Si Justin Brownlee ibinahagi ang nakita kay Kevin Kembao at Carl Tamayo habang kabakbakan ng Hong Kong. At si Coach Tim Cone at Kai Sotto inilabas ang saloobin sa napipintong pagharap ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei ngayong linggo. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Tapos na ang assignment ng Gilas Pilipinas sa Hong Kong. Nakuha na nila ang panalo sa score na 94-64. Sa nasabing bakbakan ay hindi nakapaglaro ang 7-time MVP ng PBA na si Junmar Fajardo, bunga ng tinamong injury habang nagaganap ang finals ng PBA Commissioner's Cup. Kabaligtaran sa nangyari kay Scottie Thompson at Jamie Malonzo na maagang nawala sa eksena pero nasa forma. Tanong, gaano nga ba kahalaga ngayon kay Scottie ang manatiling nasa forma kapag nawala ng maaga sa PBA? Tutukan po natin si Scottie Thompson sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Very crucial sa amin ngayon yun, especially ngayon na thinking of the bigger picture na po kami. Every time na ma-out kami sa conference sa PBA, alam namin na andyan yung Gilas para sa amin. Kailangan ready po kami palagi eh. Maliwanag lang po natin yung sinasabi niyang bigger picture ha. Ang programa po kasi ni Coach Tim Cone, 4 na taon po sila sa Gilas, meaning hindi sila pwedeng mawala sa kondisyon, di ba? Pagkatapos po kasi ng assignment nila sa PBA or sa kanilang mother ball clubs, or maaga silang naalis sa competition sa bawat conference, andyan na po ang commitment nila sa Gilas eh. Hindi na po mawawala yan. At sa kaso ni Scottie Thompson, mas nakinabang po siya ngayon sa maaga po nilang pagkawala sa Commissioner's Cup, di ba? Hindi naman natin sinabi na sana ganun palagi. Yung mawala po sila. Wala pong ganun. Ang sinasabi lang po natin is magbe-benefit talaga yung pambansang koponan sa mga players na maagang makapagpapahinga sa bawat conference katulad na nangyari kay Scottie Thompson at sa Barangay Ginebra. Maaga po kasi silang nawala. Bukod kay Scottie Thompson, isa rin si Calvin Optana sa maagang nawala sa competition ng Commissioner's Cup ng PBA. At sa panayam ng media, ipinunto ni Calvin Optana na mahalagang makarecover ang katawan para sa isang mahalagang misyon o tungkulin ng pambansang koponan. Ano nga ba ang mga binitiwang mensahe ni Calvin Optana tungkol sa isyong yan? Tutukan natin si Calvin sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Bilang atleta, yun ang pinaka-importante, yung pagpapahinga. Paano mo i-recover sarili mo after yung mga bugbog na laro, di ba? Yun ang pinaka-importante sa sarili natin. Kung paano natin i-manage yung health natin to have a healthy conference or healthy Gilas call-out. Ayaw nga namin malaglag ng maaga, pero yun ang nangyari. Nakapagpahinga naman ng maayos. So yun na nga po yun eh. Ayaw nilang malaglag ng maaga, pero nalaglag po sila, di ba? Ibinigay naman nila lahat para manalo, pero natalo pa rin po sila doon. Meaning, ganun po talaga buhay eh. May panalo, at of course, meron talo. Sa kaso ni Calvin Optana, katulad ni Scottie Thompson, nakatulong po sa kanila yung maagang pagkawala sa competition. Kasi nakapagpahinga po sila ng maayos dyan. Na-condition yung katawan po nila ng mabuti, di ba? Kumpara po doon sa mga players na nakadiretso ng finals, malaki yung pagkakaiba po nun. Of course, iba yung nag-champion ng team, di ba? Iba po yun. Laking bagay po nun. Ang sinasabi lang po dito ni Calvin at ni Scottie is hindi nila makukuha ang forma nila ngayon kung nabugbog din po sila dito sa finals ng PBA. Yun lang po yun. So kung titingnan natin sa isang side, para naging blessing po sa kanila ngayon yung maaga nilang pagkawala sa Commissioner's Cup kahit masakit na ma-eliminate po ng maaga. At habang pinag-uusapan ng forma ng katawan ngayong unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers, may nasilip naman si Justin Brownlee sa kanyang mga bagong kasama sa koponan matapos ang bakbakan ng Gilas at Hong Kong. Nasentrohan ang kanyang atensyon na naging galaw ni Kevin Kembao at Carl Tamayo na hindi rin nagpaiwan sa nasabing bakbakan. Tanong, ano ang mga sinabi ni Justin Brownlee tungkol sa dalawang Gilas players na nabanggit? Tutukan po natin si Justin sa report ni Kate Reyes ng Spin. Pareho po silang may mataas na IQ at may kakayahang maghanap ng open shot para makascore or kahit gumawa ng plays para sa kanyang teammates. Malaki ang potential po nilang dalawa. Gusto ko yung energy at aggression na pinapakita po nila. Actually, hindi na po tayo nagugulat sa mga revelasyon ni Justin Brownlee tungkol kay Kevin Kembao at Carl Tamayo. Nakapagpakita na po kasi sila dati pa, di ba? Kaya naniniwala po tayo na mabigyan lang po talaga sila ng pagkakataon, ha? Which is ibinibigay po ngayon ni Coach Tim Cone, mas lalakas yung pambansang koponan. At kapag nangyari po yan, tayo magbe-benefit po nun, tayo mga viewers. Kasi lahat po tayo panatiko ng basketball. Lahat tayo gusto natin manalo Gilas bawat laban, di ba?
Siguro sa 4 na taon na tinakda ni Coach Tim Cone, makikita po natin yung totoong potential ng ating pambansa kupunan. Lalo na ngayon, target nila yung Olympics at World Cup. Magandang abangan po talaga yan. Habang nakikita ni Justin Brownlee ang potential kay Carl Tamayo at Kevin Kiambao para sa Gilas, Pilipinas, naghahanda naman ang kupunan sa nalalapit na pagharap nila sa Chinese Taipei na gaganapin sa Field Sports Arena sa Pasig. Sa huling assignment ng Chinese Taipei, tila pinahirapan nila ang New Zealand sa bakbakan. Ang balitang yan ay hindi nakaligtas kay Coach Tim Cone at kaagad din siyang nagbigay ng kanyang reaksyon. Ano nga bang masasabi ni Coach Tim sa nalalapit nilang paghaharap ng Chinese Taipei? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Dinig namin, binigyan ng Taiwan ng New Zealand ng isang tunay na laban ngayon. Kaya sila yung kupunan na dapat nating isaalang-alang pagdating ng linggo. Kailangan natin mas pagbutihin pang laro kumpara sa ginawa natin ngayong gabi. Base nga po sa lamang ng New Zealand, actually nagkaroon lang sila ng lamang na 17 or 17 points lang po yung kalamangan sa Chinese Taipei. Ibig sabihin, pukpukan yung naging laban po nila, di ba? To be honest, hindi naman natin napanood ang laro po nila. Pero base po sa lumabas na report mula sa Spin.ph, dapat bantayan nila si Cheng Liu. Bakit? Kasi nagtala po siya ng 20 big points. Isip natin kasi kung pumutok siya versus New Zealand, hindi rin tayo magugulat kung pumutok din siya versus Gilas, Pilipinas. Pero dahil andyan si Coach Tim Cone, sigurado tayo na meron naman siyang inihahandang depensa kay Cheng Liu para mapigilan ang kanyang pananalasa in case na maging maganda ang kanyang laro sa February 25. Actually bukas po yan, linggo, 7:30 po yan ng gabi kung di tayo nagkakamali. Ang ipinakitang performance ng Chinese Taipei sa bakbakan nila ng New Zealand ay hindi rin nakaligtas kay Kai Sotto. Kaagad din siyang nagpaunlak ng panayam tungkol sa issue kung saan niya binanggit na excited na siyang makaharap ang nasabing kupunan. Ano nga ba ang masasabi ni Kai Sotto sa nalalapit nilang paghaharap ng Chinese Taipei? Tutukan natin si Kai sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Mas magiging mahirap ang Taiwan, pero sa palagay ko, ang experience na to or yung karanasan versus Hong Kong, makakatulong yun sa susunod na laro. Sabik na akong makaharap ng Taiwan bilang mas mahusay silang kupunan kaysa sa Hong Kong. Looking forward na ako dyan. Ayun na nga, mas mahusay kumpara sa Hong Kong. Ibig sabihin, dapat doble kayod sila ngayon. Kasi versus Hong Kong, medyo shaky yung kanilang atake po doon. Lalo na doon sa first half ng bakbakan. Buti na lang nakabante sila nung second half. Hopefully, mas maaga po silang pumutok. Kasi kung mauunahan po sila ng Taiwanese, baka mahirapan po sila, di ba? Of course, andyan ang crowd, nasisigaw pabor sa Gilas. Pero iba pa rin po yung naunahan natin sila. Yung sila yung naghahabol. Kumpara kung Gilas ang hahabol po sa kanila, mas magiging mahirap po yun. Pero katulad nung alam nating lahat, pinaghahandaan niya ni Coach Tim Cone at ng buong grupo ng Gilas, Pilipinas. Anyway, bago tayo tuluyan magpaalam, shoutout po muna natin si Mr. Cariñoso TV Vlog, si Dream Love TV, shoutout din po sa inyo. Si Ian Doydoy, shoutout din po sa inyo. Shoutout din po natin si Winber Bigtas. Shoutout din po natin si Enrique Laksam. Shoutout po sa inyo Sir Ryan Collis. And shoutout din po natin si AJ Fishkeeper. Shoutout din po natin si Lorenzo Enciso. Shoutout din po natin si Vince on Wheels. Maraming salamat kay Roger Dawaton. Maraming salamat din kay Happy Agility Papi. Shoutout din po natin si Sir Raul Ramos. Sabi niya, ako kahit hindi i-shoutout, tuloy-tuloy pa rin ang like and watching your video. Kasi nagigif ako pag narinig ko name ko na hindi naman ako nagpa-shoutout. Shoutout din po natin si Anbet. Shoutout din po natin si Marjo De Carano, si Roland D, si Arnel Miguel, si Alex Duma. Shoutout din po natin si Mindoreño ako. Shoutout din po natin si Leon Volante. Ganun din po si Marlo Cabalona. Hi po kay Miss Ruby Villanueva. Hi din po kay Sir Rufino de la Cruz. Shoutout din po natin si Smart Gia Ninja. Shoutout din po natin si Dark Vader. Hello kay Jeffrey Fajardo. Hello din po kay William Sisante. Shoutout po kay Leon Volante. Maraming salamat po kay Richie Magat. Maraming salamat din po kay Alfredo Garciano. Maraming salamat kay Rosman Ferrer. Shoutout din po natin si Libra 7765. Si Aero Vlog TV, sabi niya, galing talaga mag-explain ng idol. Klarong-klarong magawa ng reaction video. Nakasupport ako sa ilod since day 1. Na-flex mo pa ako dati. God bless. God bless po. Shoutout po, Aero Vlog TV. Shoutout din po natin si Rodel Rubio. Hi po kay Sir Juanito Dailo, sir. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Shoni Santonia.
Shoutout din po kay Ernesto Topenya. And shoutout din po natin si Sir Rodantes Sabida. Sabi niya, shoutout idol sa family ko. Linga family, ikaw lang inaabangan ko mag-vlog idol. At mag-hi din po tayo kay Miji Como. Sabi niya, nice update idol. Ikaw lang talaga inaabangan ko bawat upload mo. Ikaw lang ang inaasahan namin na legit na balita sa basketball. Pa-shoutout naman dito sa Barangay Santa Clara, Rizal Avenue Extension, Edwardson Village, Batangas City. Salamat idol. Salamat Miji Como. So guys, maraming salamat.